ganito kasi Richard, ang unang katanungan ng marami, paano pinipili yung electors? Ano sagot mo doon? Ay, may mahabang sistema na naman yan. Actually, ang laki ng debate ngayon in terms of yung process ng selection ng electors itself. Separate na proseso yan. So, hindi yan necessarily dumadaan dun sa normal electoral process. Kasi kanina sinabi niya, di ba? Federal system, may congressman, may senador. Iba rin yung proseso ng pag-elect ng mga electors mismo, no? So, mahabang usapan yan, Ted Filon. In fact, maraming nagsasabi sa Amerika na sana i-abolish na lang itong electoral college system niyan kasi napaka-komplikado. Even yung mga ordinaryong Amerikano, hindi nila naintindihan paano nangyari yan. At sinasabi nila, hindi talaga ito demokratiko. Hindi ito katarungan dahil hindi ito reflect ng population weight talaga ng ito. So, to be honest, mahabang usapan yun kung pero I know, mahabang usapan. But can we at least simplify by specific example lang? Ang electors, hindi naman talaga din hinahalal ng botante, di ba? Yeah, it's a separate process. Sige, that's one. Hindi. Kasi po, ito ho kasi mababanggit sa mga coverage ngayon yung electoral college and then itong electors na ito. So itong mga electors na ito, tama ba na sila ay pinili noong mismong partido nung kandidato? Ang tawag sa kanila ay slate? Yes. Tama. Sige. So ibig sabihin sa sa isang state, no? Minsan po iba-iba kasi ang panuntunan, but basically po ang pinanggagalingan nito na original na konsepto sa bawat state, no, ang kanya-kanyang kandidato sa dalawang partido, Republican o Democrats, may kanya-kanya na silang slate doon nga sa sinasabing dami ng elector sa bawat state, di ba? Correct. Okay, ngayon, itong mga electors na ito, pagtapos na ang halalan at nagkaroon na po ng desisyon kung anong mga estado, kasi nga winner take all, meaning kung ang nakataya dito ay 54 na electoral votes, kahit na mga kapatid dito ho nakakuha ng kalahati, more than one electoral vote lang ang nakuha ng isa, lahat ng bilang ng 54 sa kanya na mapupunta, di ba? Kasi nga winner take all, ito hong ganda ang sistema dito. Nangangahulugan na yung mga electors na iyon, pagkatapos ng halalan, magpupulong-pulong pa sila para sila naman ang boboto kung sino ang kanilang presidente. Ganun ba yon? Yes, sa pag-alam ko ganun yun. Although hindi lahat ng estado ay winner takes all. At saka special yung case ng District of Columbia sa Washington, D.C. So again, may konting complication here and there, pero tama po, more or less yun yung structure ng yes. Ganun po yun. Kasi nga 270 ang magic number ng electoral votes, di ba Richard? 270. Ang sino mang kandidato makakakuha nito out of 538 ang siya pong mananalo. So may mga pagkakataon na nanalo po, halimbawa si Hillary Clinton, di ba, sa popular votes. Pero ang naupong presidente ay si Donald Trump, right? Opo. At 4 pang presidente ng Amerika. So sa sitwasyon na ito ngayon na binabanggit mo, ano ang actual na proseso sa pagpili ng electors doon sa magiging presidente? Pwede bang yung electors ay bumoto ng ibang kandidato? So actually, kung kanina sinabi ko, hindi lahat winner takes all. No? So sa Nebraska at saka Maine, proportional representation siya. So kung sabay natin 52% na nakuha ng isang candidate, you get the 52% of the electoral college. But aside from Maine and Nebraska at saka yung specification ng District of Columbia sa Washington, D.C., tama po, winner takes all essentially nangyari dito. Yung issue ng certification at saka yung electors, no, essentially certifying result ng elections, ay hindi siya controversial until recently. Naging controversial lang siya recently dahil nga kino-contest. And noong 2016, dahil natalo si Trump ng malaki pagdating sa popular vote, so maraming Democrats ay nagsabi na para sa bayan, huwag niyo na i-certify yan, especially yung mga electors na
siguro may democratic leaning base sa sinabi niyo. Mm. Pero hindi nangyari yan. Pero nung 2020, naging more contentious yan because openly, si Trump na presidente pa, kine-question yung result ng election. Ngayon, sa 2024, ang concern ng tao is baka mas malalang sitwasyon dahil, di ba sinabi niyo, may representation ng bawat partido sa mga electoral college. Ang nangyari kasi dito is, at least ito yung allegation is, ang mga pinupush na Republican na maging representative doon sa electoral college ay mga hardline supporters ni Trump. At marami sa hardline, halos ang pagkaintindi nila, ang trabaho nila dyan is sisiguraduhin na si Trump ang manalo. At kung hindi nila nagustuhan or may duda sila doon sa integridad ng election, pwede nila i-question yan. So actually in theory, pwede hindi i-certify ng electors necessarily yung lumabas na popular vote. So pwede sila actually kalma. At yun ang concern ng ibang tao na finally magkakaroon ng talagang open revolt or contestation. Yung mga ibang electors kailangan mag-certify ng result. So yun yung secondary essentially filter na pwede magpabagal if not magpakomplikado dito sa resulta ng election, certification of result of election. So yung certification mismo by the electors ay isa pang komplikasyon dito sa US yan. Hindi katulad ng Pilipinas, basta ibilang mo lang na certify ng COMELEC, yun yung final result. Hindi ganun sa US, meron pa pang isa pang layer. At yun yung medyo nakakabalo or at least nakaka-complicate or nakakahilo sa ibang tao na fina-follow yung US.